Praise God. Isa pong mabiyayang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Puri po natin ang Diyos. Mahina po yan. Kailangan po yung mahina po yan. Kailangan po talaga yung alam po natin pa yan na tayo pagod na pagod pero yung kailangan po rin para ibalik po natin sa Kanya para ibalik na muli yung kalakasan nating pangailangan. Amen? At ngayon po tayo po tumayo na, awitin po natin ang The Lord's Prayer. Hawak-hawak po tayo ng kamay. Sa ngalan ng Ama ng Espiritu Santo. Sa Diyos. Siyang naglalagay ng kanas-kanas at walang nagiging makatalit ng mga pangyayari. Makapagsasali sa kanyang bukat at panay. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos at sanali mong pinagkatunayan. Ika'y niligtas niya sa pangalaman ng ulong nabitan. At kahit anumang mabigas na sado, hindi ka magdaranan. Lulunod niya sa sarili ng kanyang sa halina niya ay natitiyak mong ikaw ay ligtas. Iingatan niya ang sasarap ng lahat at siya'y tapat. Pagsasama niya ay hindi makakakas sa anong bagay. Maging sa akin niya nakakalusot at sa akin ng araw. Minsan ang mga kakalistan at pagkakalitin, di ka makakakaos sa mga araw. Kahit walang sa mga parang sa sarili ng araw. Sa iyong paligid ang binanagpatay natin sa mga di ka matatakot at kung hindi ka pinapangkaan. Ika'y nagmamasulit sa mga panalot ng iyong masama. Iyon ang sasalamat at pagkakita ng Diyos sapagkat siya ay ang iyong mga kapagsasabi.
pagpiliin mo kami sa di mo ako tinitimatahan kahit anong uri mo pagpiliin sa iyong kahanan. Susunod niya ang ayan sa buhay kahit sa lako imaw ng yakinan. Sa kanilang balat natin at silang nagpatas nang hindi masaktan ang mga pakaso sa patumas. Kahit ang katakan ng mga nilulupas ng Pangasiya, di ka maanos sa masyadong iyong masaya. Ang sa akin ng Diyos aking nililigtas ng tapat sa akin, at iingatan ko sino mga baka mamahinigan. Pag sila'y mawag na ihanda ako sa nila'y pakinggan, aking sasamahan ng mga yanay sa sasaluhan. Aking inilas ang bawat sila'y pagkakas. Sila'y nagpipiyang gagawin palaan ng habang buhay at nakakitiyak ang kanilang nilalay ang isahan. Maaaring pinito ang langit at hindi ko makapangulan. Maaaring padala ko lalakad sa lasin ng ibay nito. Maaaring pinatang ko sa aking bahay sa saro. Ngunit sa sandali ng bahay ko na aking binigay ang pamababa. Manalangin, hanapin ako at hanggang sa kanilang patuloy. Diringin ko sila, tatatawagan ko sila, at ibagal ko sa kanilang ang katabasayan at kasagalan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, praise God. Panginoon, dakilang Ama, Yahweh Shaddai. Sa iyo pong papuri, parangal, patakila. Salamat po sa Panginoon, sa oras ng Panginoon, na yung gabay patnubay sa amin, kapoy din na ng payapat maluhati sa lugar nito, Panginoon. Hinihiling po namin, Lord, nawa, Panginoon, pagpalain mo ang lugar na ito. Ibuhos mo po ang banal ng Espiritu Santo na sa magtuturo sa amin, Panginoon. Pagpalain po lahat po, Panginoon, na dumalo sa oras po, Panginoon, ng mga anak. Lalo, Panginoon, ang mga anak na gagamitin sa mga sandaling ito at oras na ito. Ang kuwan na awit na makalangit na awitin. Bigyan po tinig na nagmumula sa iyo, Lord God. At ganito, Panginoon, ang iyong anak na gagamitin na pinili mo sa karamihan. Bless mo po, Panginoon, Lord God. Gamitin po siya mightily ang body, Panginoon. Upang pawang salita mo lamang sa marinig sa kanya, Panginoon. At higit sa lahat, ang healing message na ang pagsasaluhan sa oras ng Panginoon. Bigyan po tablat yung malat kababalaghan upang, Panginoon, saan pakikinig, ito po aming masabuhay. At kami po magkaroon ng kalakasan at kagalakan na nagmumula sa Panginoon. Kaya, Panginoon, inaantin na po namin ang katagumpayan ng gawain sa oras ito, Panginoon. Ito po isang dalayan po namin sa Panginoon Jesus. Ngayon, Panginoon, na sa rin tagapagtitas na sa naghahalinoon ng pagkaliman, magpasawalang gan. Amen. Amen. Sa kanan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Kulit po natin ang ang ating Panginoon. Amen. Salamat po. Pwede na po tayo maupo. So, bago po lahat, ating pong kamay ng ating mga kapatid upang yung biyaya pagkabala ng ating Panginoon ay dumalaw sa bawat isa sa atin. Amen. Praise God. So, welcome po muli sa gawain ng ating Panginoon. So, ating po tinatawagan ng ating mga kapatid na bagong dalo na sa araw na to. Meron po ba bagong dalo? Amen. Glory to God. Dahil po yung ating kapatid. Glory po natin ang Diyos. Salamat sa Diyos. Ito po tayo, sis. So, ating kapatid. Ito po tayo. Yan po. Talaga po ang ating Panginoon ngayon nagagalak dahil meron naman tayong kapatid na narito mga kasama na magpupuri sa Kanya. Amen? Kayo ba nagagalak? Amen. So, ano po pa natin, sister? Sister Mary Jane. Jennifer po. Sister Jennifer. Welcome po sa gawain natin, Panginoon. So, ating po ipanalangin natin mga kapatid. Doon po natin ang ating mga kamay sa kanila. Sa kanila Ama, ng Anak Espiritu Santo. Amen. Lord, narito po muli ang aming mga kapatid na tumungkol sa iyong panawagan. Nawa, pagpalain po naman sila sa araw ng Panginoon. I-bless po po, Panginoon, ang iyong banal sa salita na maririnig nila, Panginoon, naway tumino sa kanilang puso at isipan. Pagpalain po sila, Panginoon, ang kanilang hanap buhay dito sa bansang Kuwait, ang kanilang employer po, Panginoon. Maging ang kanilang mga mahal sa buhay sa bansang Pilipinas, pagpalain po naman sila, Panginoon. At kayo pong bahala sa Panginoon sa kanilang mga pangailangan, mga pangarap sa buhay, Panginoon, naway ito magkaroon ng katugunan ayon sa iyong kalooban. Ito po sa magdalaan po namin sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Sa Ama, Santo Amen.
Sabi lang po, ito po yung gawa natin Panginoon. Ang ibig sabihin po El Shaddai, God is Almighty. Amen? Dahil po kabilang sa simbahang Katolika. Kaya po, ang layunin po ng El Shaddai, yung pong ipalaganap ang banal na salita natin Panginoon Diyos. Amen? Pwede na po tayo mo. Salamat po. Amen? Kung tayo po nagagalak na tayo po yung mga kapatid na tumatayo dito, dumadalo, masigit po ang ating Panginoon at mga ka-anghel sa kalangitan. Amen? So, ngayon po ating pupatiin yung ating mga kapatid na may kaarawan sa araw na ito at sa mga sumunod pang araw. Ayan po, si Brother Ariel Escalor, si Brother Jordan Elguera, Brother Enrique Tomines, Sister Lorna Bidiga, Sister Cheryl Antonio. Ito po yata yung celebration ng Friday, amen? Meron pa, Brother Rudy Reyes, Brother Conrad, amen? Sabi po, Brother Gab Garcia, Brother Jeremiah Luz, at si Sister Joanna Marie, at Sister Saga. So sa lahat po ng birthday, Sister Joanna Marie Saga, amen? Ayun. So, sa lahat po nagdidiriwang ng birthday celebration, binabati po kayo ng PPF Piper Foundation. At sa mga may anniversary sa araw na to, sa buwang to, naway patuloy po maghari ang ating Panginoon sa ating puso at isipan na ang kanyang pag-ibig at katapatan. Amen? Ngayon naman po, tayo po dadako na sa mga buhay na patotoo kung paano kumilos ang ating Panginoon sa kanilang buhay. Amen? Kung sino pong unang tatayo dito ay sa unang pagpapalay ng Diyos. Ayan, tumayo na si Sister Susan. Amen? Amen! Isang malakas na papuri para sa Diyos! Glory to God! Hallelujah! Salamat sa Diyos. Lahat ng papuri parangal po sa salamat sa Diyos lang ibinabalik sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai dahil po nung umalis po ang aking brother husband, nag-for good siya noong April 19. So salamat sa Diyos at talagang napakasaya niya na sa Pilipinas at taos puso po kami nagpapasalamat dahil po nakauwi po siya ng maluwalhati at ngayon na busy po siya sa kanyang mga business. At salamat sa Diyos sa talagang tunay na pinagpala, patuloy na pinagpala ang mga biyaya ay buhos-buhos galing sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai sa baklad na inaano ni brother husband at nung isang last week po nakabili po kami ng sasakyan Bungo para gamitin sa Peace Corps. So, salamat po sa mga kapatiran na nagtitiwala sa amin mag-asawa at parte po sa negosyo na ito, sa business na ito. At Lord, alam ko po, ikaw po ang gumabay at gagabay at gumabay sa amin, Panginoon. Kaya lahat ng ito, Lord, operate na ngayong Wednesday po. At lahat itinataas ko po sa Panginoon lagi na siya ang gagabay sa lahat sa aming negosyo na ito dahil siya po ang nagpahintulot na maibigay sa amin, lalo sa aming mga kapatiran na nagtitiwala. Lord, lahat ng ito, Lord, sa iyo lang namin panigkatiwala. Lord, thank you very much. Lord, ganyan po talaga magmahal ang ating Panginoon, no? Ang Diyos na magbigay at hindi nagkukulang. Amen. Yung po ating kapatid na yun dati rito, talaga po makikita mo na para pong, hindi na po ibig sabihin hindi sinuwerte. Para pong yung destination niya po doon sa Pilipinas, bila po. Hindi po siya mangangamuhan doon, kundi siya po ang amo doon. Ganyan po magbigay natin Panginoon. Amen. Puri po natin ng Diyos. Sino pa po susunod? Si Brother Rudy. Birthday celebrant. So, invited po kayo lahat sa center bukas. Puri natin ang Panginoon! Yes! Malakas na malakas! Mga brother and sisters, ito matuturo ko dahil inirenew ng Panginoon natin buhay dito sa mundo. Ibig sabihin, bigyan niya ulit ito ng buhay. Amen? Alam po nyo, nag-iisip ako noong nakaraan na pupunta pa kaya ako doon kasi sobrang yung puyat ko kasi ang trabaho namin alas 2 madaling araw. Ang gabi, madaling araw. So, iba talaga Lord dahil tatapos kami 11 o'clock. Kaya pagdating ko ng bahay, bagsak tulog agad, hindi lang makain, pagising ko tsaka makain.
So, tignan nyo, ilang lunis na ito na okay ang trabaho, di ba? Iba talaga ang Lord, di ba? Ngayon alam nyo, Lord, salamat po. Binigyan nyo na yung bagong buhay na mabuhay na ito. Panginoon, pinagkalabong muli sa akin ay magamit ko bilang makagawa ng kabutihan sa aking kapwa. At higit sa lahat sa iyo. Lord, na naman pagkakulang ko mga nakakaraang buhay ko. Patawad po, Panginoon. At hiling ko rin po na lagi ko kung hinatag kabayan sa aking trabaho. At kung ano yung darating naman sa buhay ko, mga pagsubok. Samahan po ninyo ako, Lord. Salamat po. At kayo rin mga brothers and sisters, gusto ko kasi bagong buhay, yan, pag-isip ko kami ng madaling araw, alauna, quarter-2 kasi nagising ko sa trabaho ko eh. Sabi ko, birthday ko pala, thank you. Ito, nagising ako. Ngayon ito, alam niyo po, mga kapatid, gusto kong, kasi yung isip ko pa lang ng bagong buhay ko, gusto kong ipaalam sa iyo na yung bang, siyempre, hindi ko alam na ako pala ay nakakagawa ng kasalanan sa inyo. Yung pamamagitan ng pagsasalita, yung arte-arte, so meron ako napapasama ng kalooban. Kaya, kung sino man ang napasama ang kalooban sa inyo, ay prinipinil ko ng kapatawaran sa inyo. Salamat po. At, pwede ba? Kasi pwede ko naman. Alam nyo, talagang kay buti ng Diyos. Talaga. Oo. Wala siyang pinipili, makasalanan ng banal. Kasi, kailangan natin eh. Yung sabi niya, kung di para sabi, hindi na ibibigay. Liban lang, kung talagang, may trabaho, sipag tayo, ganun, pwede yun. Pero kung gusto mong trabaho, harap ka ng trabaho, nakahiga ka lang, paano mo yayari yun? Diba? Alam niyo mga kapatid, yes. Ito na lang. Yung trabaho ko dito, talagang buti ng Diyos. So, nung nalipat ako rito, andito lahat yung binigay niya sa akin. Nakatulad hindi ako dati sa ako sa Jara. Dito ang babait ng mga tao dito. Alam mo nung buwan, 2 yung absent ko, alam kompleto yung sweldo ko. Na, Oo. matawagan niya yung ako. Hindi ako nagsinak. Tapos, doon sa katabi namin, sa katabi ni Sister Nida, nagpapakain pala yun, shit. Libre. Oo. Almusal, pupunta ko na bibili tinapay. Alam ko, alam Mr. Nida yun. Alam ko, baka kumukuha na sila pagkain doon. Katabi nila. Shit, nagbibigay ng pagkain. Panangalian, ganun din. 12:30 eh. Saan doon kami, nung hindi mo nga nadali pagkain, bahan ko, pupunta ako doon. Kaya lang, hindi ko ganong nagustuhan dahil kung hinalo-halo yung parang beryano na atong sabaw-sabaw, nandun na lahat. Pero kung wala talaga, pwede na rin. O di ba, talagang noon, dinadala ako dyan, kakulong, ayaw ko dyan, noon, sabi ko pa, yung pala, okay pala. Kaya ang lahat ng ito ay pinababalik ko sa Diyos, ating Panginoon na buhay na buhay. Tunay palangal sa Kanya lamang. Amen. Lord to God, God bless. Tingnan niyo po talagang biyaya natin Panginoon, no? Yung ating po kapatid, lalong bumabata. Amen? Dahil po sa gawain ng Diyos, walang tumatanda. Amen? So, sa ating po pagpapatuloy po ng gawain natin Panginoon, yamang tayo po yung nakahanda na sapagkat napakaganda po ngayon ng ating tatalakayin, napapaliwanag po ng ating kapatid tungkol na sa Eucharistia. Yung po yung ating kakainin ngayon, yung para po mabusog ang ating spiritual. Amen? So, purihin po natin ang Diyos. So, ngayon po, ang gagamitin po natin Panginoon, pinagdala kanyang masalita ang ating kapatid na si Brother Rafi de los Reyes. At bago po tayo makinig ng kanyang mga salita, tayo po pangunahan natin mga kapatid, aawit ng mga langit ng awitin. Tayo po sumayaw, kahit puro kaliwa ang ating paa at wala sa tono, para si Lord ang makakarinig niyan. Amen. Darating ang biyat po papala.
Pagpungunahan po tayo ng El Shaddai Gospel Music Ministry. Isang mapagpalat, mabiyayang gabi po sa inyo lahat, brothers and sisters. Amen. Magandang gabi po, Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Tunay nga po na napaka-espesyal ng gabi nito. Amen. Dahil po tayo po ay naririto, pinag-alubang po tayo ng isa na naman pong bagong buhay, bagong araw sa ating buhay. Amen? Amen. Tulad ko po, kahapon, dinagdiwa po ko aking 45 years po na ating buhay. Kaya po ito po ay masasabi ng special. Hindi po lahat ay nakakarating ng 45. Amen? Kaya po ang 45 years na ibinagkalaw po sa akin ni Yahweh Shaddai, isang espesyal at isang mahalagang regalo na po sa aking buhay. Kaya po, ang lahat na espesyal ay handa na po bang magpuri sa ating Panginoon? Amen! Hallelujah! Kaya po namin ang gabi sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Nakagawa mo na ay tunay na nakakahanga. Mula sa wala. Sa buhay ko ngayon. Sa wala o Diyos. Ikaw ang unang umibig. Ikaw ang unang umibig. Ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y buhay. Kasalanan ko'y binawi mo. Maging sino man o anuman ako. Ako'y sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Hallelujah. Mga kapatid,
ba kayo ng pera ay nauubos? Amen. Kagandahan po ay kumukupas. Ang kalakasan po ay humihina. At ang lahat po ng mga bagay ay nasisira. Subalit po, ang lahat po ng pangako at mga salita ng Diyos, kailanman po ay hindi kukupas. At ito po ay manatiling wagas magpakailanman. Amen? Taas po natin ating mga kamay, sabihin po natin, sa tamang panahon, aanihin ko ang lahat ng pangako ng Diyos sa buhay ko. Hallelujah! Panginoon, tugod ka sa aming dalangin. Kailan pa man aking kapayapaan. Tayo po naman tayo lumapit sa ating Panginoon. Sa iyo ang puso kong nag-iisa. Ikaw ang aking pag-asa. Panginoon, tugod sa aking dalangin. Kapag kailan pa man aking kapayapaan. Mga po po natin pangawakan. Amen. Glory to God. Pangako mo sa aming pangawakan. Pangako mo na ang sangligan.
Praise God. Hallelujah, Lord Jesus. We bless you, Lord. Praise God. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, amin po kinikilala ang iyong presensya sa aming kalagitnaan, sa aming kaloob-looban. Ang iyong presensya sa lahat ng lugar sa buong sanlibutan. Panginoon, Ikaw ang maghari sa anumang lugar, Ikaw ang maghari sa lugar na ito, at Ikaw ang maghari sa buhay ng bawat isa sa amin. Pagpalain po ninyo ang pagtitipong ito, dakilang Diyos. I-bless mo po ang aming pag-aaralan, ang lesson ngayong gabi, at pagpalain mo rin, O Diyos, ang iyong lingkod na magbabahagi. Dalangin namin ang mga kapatid namin hindi nakarating, bunga ng di maiwasang pangyayari, iyo rin pong kalingain at pagpalain, kasama ang aming mga mahal sa buhay. At minsan pa, Panginoon, umaasa kami dahil kami iyong tinawag at kami tumugon through your grace. Naniniwala po kami, Panginoon,
na walang lumapit sa iyo na hindi mo pagpapalain. Sasamahan mo ng tanda at himala ang gabing ito, Panginoon, ang aming pagdulog at paglapit sa iyo. At ang lahat ng ito'y aming dalangin sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ating palapakan ng Panginoon. Glory to God. Let us now open our Bible sa Gospel ni Mark, chapter 14. Gospel of Mark, chapter 14, verses 12, pagkatapos tatalon tayo ng 22 up to 26. Ito po yung ebanghelyo ng nakaraang linggo ng June 7, noong ating pong kapistahan sa simbahan ay Corpus Christi, or the body of Christ. Okay? Mark chapter 14 verses 12 up to 16, tas tatalon tayo ng 22 up to 26. On the first day of the feast of unleavened bread, when they sacrificed the Passover lamb, Jesus' disciples said to him, "Where do you want us to go and prepare for you to eat the Passover?" He sent two of his disciples and said to them, "Go into the city, and a man will meet you, carrying a jar of water. Follow him. Wherever he enters, say to the master of the house, 'The teacher says, where is my guest room, where I may eat the Passover with my disciples?' Then he will show you a large upper room, furnished and ready. Make the preparations for us there." The disciples then went off, entered the city, and found it just as he had told them, and they prepared the Passover. While they were eating, he took bread, said the blessing, broke it, and gave it to them, and said, "Take it, this is my body." Then he took a cup, gave thanks, and gave it to them, and they all drank from it. He said to them, "This is my blood of the covenant, which will be shed for many. Amen, I say to you, I shall not drink again the fruit of the vine until the day when I drink it new in the kingdom of God." Then after singing a hymn, they went out to the Mount of Olives. Sa saling Tagalog, mga kapatid, ating pakinggan ang sariling ating. Unang araw ng pista ng tinapay na walang levadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Pasko. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan po ninyo ibig na ipaganda namin kayo ng hapunang Pampasko?" Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, "Pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundanin niyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang Pampasko." Kasalo ng kanyang mga alagad at itinuro nila sa inyo at ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa akin o para sa atin. Nagtungo sa bayan ng mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat gaya ng sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang hapunang Pampasko. Talatang 22 hanggang 26, samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. "Kunin niyo ito. Kunin ninyo, ito ang aking katawan," wika niya. Hinawakan niya ang saro at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila. At uminom silang lahat at sinabi niya, "Ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos." Umawit sila ng himno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga Olibo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating pong Panginoon. Palapakan nga po natin ang salita ng Diyos.
Praise the Lord. Ngayon, itatanin kayo mo ang ating mga prayer request, ang iyong pong kahilingan. Ilabas po natin ang ating prayer request, mga kapatid. Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay tumutugon sa ating mga kahilingan? Taas po natin. Panginoon, pagpalain mo ang aming mga tangan, ang aming mga kahilingang nasulat at hindi nasulat, at kalakip ng aming kahilingan ito, dakilang Diyos namin itinataas, ay ang aming mga nakayanang kando. Halina o Diyos at pagpalain ng iyong Espiritu ang lahat ng bagay na ito na aming pong buong pagtitiwalang itinata sa iyo. Pagkapakinggan po niyo at bigyan katugunan ang aming mga kahilingan at patuloy mo kaming paunlarin at pasaganain, O Diyos, upang kami patuloy na magamit mo sa pagkakawang gawa sa mga taong tunay na nangangailangan at higit sa lahat sa iyo pong gawain. Sa ngalan po ni Jesus, ito aming dasal at panalangin. Amen. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen. You may be seated. Workers, pakilikom natin ang mga prayer requests ng ating pong mga kapatid. Okay, pakilikom lang po natin. Ha? Mga kapatid sa Panginoon Jesucristo, magandang gabi po. So, ang aking pong final talk ay ngayon, no? Kaya po tama-tama, ako po'y magwawakas sa Eucharist na pinakang summit of peak, na the summit of our faith, mga kapatid. Eucharist is the highest form of worship. Walang prayer meeting ang pwedeng ipantay at itumbas sa Eucharist. Because Eucharist is the highest form of worship, mga kapatid. At sa Eucharistia, nandito na lahat. Kompleto rekado. The Word of God, mga kapatid, hindi lang ang isa, kundi andun yung unang pagbasa, pangalawang pagbasa, Salmo, responsorio na galing sa Salmo, at pagkatapos yun pong Gospel. Amen? Andito na lahat. And after the liturgy of the Word comes the liturgy of the Eucharist, yun namang body na ating Panginoong Jesucristo. Nadali po natin kamakailan kay Father Monching that Eucharist simply means thanksgiving. Amen? Thanksgiving. Pagpapasalamat, mga kapatid. Ipinagpapasalamat natin yung ginawa ng Panginoon. At nakalagay sa Korinto, every time we partake the body of Christ, every time na tayo pinagsisimba, umaatin ng Eucharistia, ipinapahayag natin ang kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagbabalik. Nagpapasalamat tayo sa kahangahangang ginawa ng Diyos sa ating pong buhay, na kanyang inihandog ang kanyang buhay para sa atin. At ang tawag dito sa Biblia, kasi sinasabi ng iba, wala namang mass, the word mass, wala sa Bible. Tama po yan. Wala yung katagang mass at wala rin yung katagang Eucharist, mga kapatid. Ano meron? Nakalagay sa Biblia, breaking of the bread. Pagpira-piraso ng tinapay. Yun ang nandoon sa Bible. Amen? At ito po'y in-institute o itinatag ni Kristo noon pong Last Supper. Huling hapunan, mga kapatid ko. Amen? Now, bakit niya ginawa yun? Para yung kanyang real presence ay mapanatili sa atin. Real presence, mga kapatid ko. Upang ang Panginoon ay patuloy na sumasa atin. Hindi lamang spiritually speaking, kundi materially, physically, sapagkat tunay na yung tinatanggap natin si Kristo mismo. Hindi na po yung tinapay. Now, sinabi ng Panginoon sa Last Supper, verse 23, "This is my body," nadinig po niyo. Ito ang aking katawan. Now, kinakailangan ang pag-intindi diyan ay hindi figuratively. Yan po sinabi ng Panginoon, "This is my body," ay hindi speech of figurative. Amen? Kasi yung iba, maraming workers na in-interview namin ni Brother Ray sa Manila, anong masasabi niyo sa Eucharist? Kasi ang number 1 sa 10-point guidelines ay yung pong number 1, he or she must have a firm belief sa Eucharist. Kaya yun ang unang-una namin tinanong. Ha? O anong masasabi mo, sister o brother, sa Eucharist? Alam niyo, ang daming sumagot na yung tinapay na yon na tinatanggap nila o natin ay simbolo ni Kristo. Bagsak. Hindi simbolo. Si Kristo mismo yun. Sa born again, ang tinataas nila is skyflakes o biscuit. Sa kanila talaga hindi yun si Kristo mismo. Hindi yun ang real presence. Kundi kanila lamang pong ginugunita o nire-reenact yung nangyari sa Last Supper. Pero hindi talaga si Kristo. Tinapay lang talaga sa kanila yun. Sa ating iba. Mga 1980s, mga kapatid,
nagkaroon ako ng pagkakataon na mapanood sa TV, sa isang talk show, si Eddie Mesa, na ama nila Michael De Mesa, ni Mark Hill, no? Na dati pong magaling na singer, parang si Elvis Presley po. At naumaling po siya sa droga, nagkaloko-lokong buhay niya, nagkursilyo, pagkatapos naging born again, naging isang evangelist sa Baptist Church, mga kapatid. So siya invited sa TV program. At kasama sa invited guest, si John Yang. Si John Yang, yung mistisang maganda ng artista. Ha? Si John Yang, Katoliko, Catholic charismatic sa Impol. Ngayon, mga kapatid, doon sa TV talk show na yan, napag-uusapan ng Eucharist. At walang ganong maisagot si John Yang sa Bible when it comes to Eucharist. At ang ginagawa naman ni Eddie Mesa, binabatikos yung pananampalataya ni John Yang tungkol sa Eucharist using the Bible. Alam niyo, sabi lang ni John Yang, Eddie, I respect your belief, but for me, Eucharist is the source of my strength. Amen. So, no need na makipagtalo. Kahit may alam pa si John Yang, no need na makipagbibig sapagkat walang patutunguhan. So, galangan ng pananampalataya. Tama sagot niya, I respect your belief, but for me, Eucharist is the source of my strength. Amen? Kaya nga po yung sinabi ni Jesus, this is my body, yun po dapat ay ating pong tanggapin bilang literal. In a literal sense at hindi figurative, mga kapatid. Ano nangyayari? After the consecration, mga kapatid ko, ano yung consecration? Ano yung sinasabi ng pari pagdating ng consecration? Dinala ng mga tao yung handog, tinapay at alak doon sa pari. At pag doon na yun sa mesa, ito sinasabi ng pari, you are holy indeed, O Lord, the font of all holiness. Make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them, like a dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At that time, mga kapatid, may himala na nangyari sa Santa Mesa, hindi Manila, Holy Table. May nangyari ng himala sa ibabaw ng lamesa na hindi nakikita o napiperceive ng ating mga mata. But through the eyes of faith, mga kapatid, yun lang taong meron pong mata ng pananampalataya ang makaka-appreciate at makaka-perceive sa himalang nangyayari doon na ang mga anghel ay manhid panaw sapagkat yung tinapay na yon hindi na tinapay kundi si Kristo na yon mismo. Kaya nga we worship, pag tinataas, sinasamba natin, di po ba? Kasi kung yun ay hindi si Jesus at simbolo lang ni Kristo at yun ay tinapay pa rin, hindi natin pwedeng sambahin sapagkat tayo po'y sumasamba sa Diyos. Saksi ng tinapay. Amen? Mga saksi ng tinapay. Hindi. Sa oras na binanggit yung consecration prayer, mga kapatid, yung tinapay na yun at alak, hindi na yun alak at tinapay. Si Kristo na po yun. Ang tawag sa nangyari yun ay, ano po? Transubstantiation. Transubstantiation. Okay. Meron pong dalawang bahagi dyan, mga kapatid, ang tinapay. Una muna, the appearance, the itsura. Yun. Anong hugis ng ostya? Hello. Wala pang tatsulok, ano? Wala pa, puro bilog. Anong kulay? Anong lasa? Basta lasang tinapay. Yan, mga kapatid. Yan yung appearance. Kung tawagin sa philosophy, accident. Hindi yung accident na nadisgrasya. Accident. Yung the appearance, mga kapatid ko. The shape, color, taste. Yan po yan. Tapos meron pa isa, substance. Itong substance, para mas madali, ito yung substance, ito yung sinasagot ng substance, yung katanungan, ano yan? Yeah. Ano yan? Sagot, alak. Ayan, ano yan? Tinapay. Yun ang substance. Amen? Now, during the doon po sa act of consecration at nagkaroon tinatawag na transubstantiation, matapos sabihin ng pari yung panalangin na binanggit ko kanina sa inyo, mga kapatid ko, ang appearance, walang pagbabago. Nananatili yung appearance, yung itsura na bilog, yung kulay, puti, at kung titikman mo, ganun pa rin lasang tinapay. Amen? Ang nagbago, substance, kaya transubstantiation. Ang nangyari, nagbago ay andoon sa substance. Kaya ang tanong, ano yan? Hindi na alak o tinapay. Ano yan? Dugo at katawan ni Kristo.
Doon nagka-problema, doon nagka-himala na hindi kayang makita ng ating mga mata, mga kapatid. Kaya nga, faith. Amen. Kaya sabi ni Bishop Bacana, bakit marami nagsasabi at marami nakakaramdam? Bakit pag sila umati ng prayer meeting, natatouch sila? Sa misa, hindi mo madamay, nararamdaman mo sa prayer meeting at sa mga LSS, kumpara mo sa misa. Samantalang ang tinatanggap mo si Kristo mismo. Pero bakit walang gaanong dating sa marami? Alam mo sagot ni Bishop? Kung wala kang madamang excitement and joy and peace every time you receive the body of Christ, isa lang ibig sabihin nun, malaking posibilidad na hindi ka talaga deeply convinced na si Kristo yung tinatanggap mo. Parang nakasanayan mo lang. Mechanical. Nakasanayan lang. Parang pagkisimba. Marami sa ating gano'n mechanical, nakasanayan lang kaya nagsisimba pero wala sa puso. Kaya si Brother Mike, alam niyo kung nagmamonitor kayo sa gawain, bawal na cellphone, pinapa-turn off. Pinapa-turn off ni Brother Mike ng cellphone, maging gospel choir, lahat pati mga tao. Kasi inaagaw ng demonyo, mga kapatid ko, yung ating atensyon sa Word of God. Amen? So maraming ganon. Nagsisimba dahil nakasanayan lang. Hindi talaga taos puso o bukas sa kanyang kalooban. Kaya nagpupunta sa misa, hindi prepared physically, kaya aantok-antok. Hindi prepared spiritually. Ang sabi mo, nag-misa biglang, o nag-vibrate, lalabas. Amen? Mga kapatid ko. So mga kapatid, kung wala tayong madamang excitement and joy every time we receive the body of Christ, isa lang ang possibility. Maaaring until now, hindi ka pa rin kumbinsido talaga na yung tinatanggap mo sa anyong tinapay ay si Kristo mismo. Samantalang yung mga santo noon, mga kapatid ko, yung joy sobra-sobra, na sa sobrang, ang tawag nila, ecstasy, hindi ecstasy lang, mga kapatid ko. Ang tawag doon, yung sobrang joy nila, every time they receive Christ, umaangat yung kanilang katawan, ang tawag, levitation. Nagle-levitate. Mga kapatid, parang katulad yan ng lobo. Ano nagpapaangat sa lobo? Ba't tumataas? Kasi yung spirit ng lobo na pagtawagin ay helium. So, pag malakas yung espiritu nandun doon sa lobo, iaangat yung material ng lobo. Kayang-kayang iangat ng spirit ng helium yung material ng lobo. Mga kapatid, kayang-kayang iangat. Kahit napakarami pang lobo, kayang-kaya, di ba? Ngayon, pag mataas na nawala na yung bisa ng helium o yung spirit ng lobo, unti-unti bumababa. Yung tinutukoy kong ecstasy, sa sobrang joy and excitement ng tao, bunga ng spiritong kumikilos sa kanila dahil sa kanilang pag-appreciate, yung kanilang pananampalataya, yung kanilang tinatanggap ay si Kristo mismo, yung katawan nilang material, kayang-kayang iangat. Mga kapatid, yung kalagkagalakan, kaligayahan nila, mga kapatid ko. And one time, si Thomas Aquinas nasaksakan ng dulong. Thomas Aquinas, nasaksakan ng dulong, saksakan ng talino, mga kapatid. Gumawa siya ng isang napakagandang thesis, mga kapatid. No? Gumaganda, wala halos kapantay. Mga kapatid ko, isang araw, habang siya nagse-celebrate ng Mass, inaangat niya yung body of Christ, umangat siya, mga kapatid. At pagkatapos may ipinakita sa kanya ang Panginoon. Merong ipinamara sa kanya ang Panginoon na hindi natin alam kung ano. Basta alam ko, napakagandang bulan, hindi siya kapagsalita. Yung sovereign joy. Kulang ang kanyang mga ginawa, nakahanga-hanga kumpara sa patikim na ipinakita ng Diyos sa kanya. Amen. Mga kapatid, palapakan natin ang Panginoon. Sabi ko sa mga kapatid, sabi mo, kapatid, interesado lang ako. Talaga bang kumbinsido ka? Na yung tinatanggap natin ay si Kristo mismo. Alam sagot. Palapakan natin sila. Para walang awa. Okay. Now, so yung appearance remains. Bilog pa rin, puti pa rin, same taste pa rin. Pero ang nagbago, substance. Amen? Kaya pag tinanong, ano yan? Yan ang dugo ni Kristo. Minalak. Iyan. Ito ang kanyang katawan. Hindi na yan tinapay. Now, mga kapatid,
Di man nagbago yung appearances, eto mahalaga. We believe what Jesus said, not what we see, not what we taste, and not what we feel. Ang pinaniwalaan natin, yung sinabi niya. Ano? Ang sabi? Ang sabi? This is my body. Amen? Ilang sinabi? Hindi sinabi ni Jesus, this is the symbol of my body. Ang sabi, this is my body. Amen? Ngayon mga kapatid ko. So appearance remains, pero yung substance doon nagkaroon ng pagbabago o transformation. Amen? O transubstantiation. Sample para mas maganda. Analogy. Meron isang napakabuting tao, lalaki, mga kapatid. At meron siyang pamilya, meron siyang asawa, meron siyang mga anak. At talaga namang napaka-ideal niyang ama. Napaka-ideal na ama. Napaka-ayos na kanilang relationship. Kaya lang dumating ang pagkakataon na natukso sa isang babae. So itong babae ito ay naging niyang karelasyon pero walang nakakalang lihim. Kaya hindi alam ng misis niya na yung kanyang mister nangangalon niya na hindi na nagiging tapat sa kanya. Amen? So itong mister nagkukunwari. Pagdating sa bahay, gudi-gudi, mga kapatid ko, pero pag wala sa bahay, siya po'y nakikipagtalik o nakikipagrelasyon sa sinasabi kong babae. To the point na masyado po siyang na-immerse sa relationship na yun at kinukwartahan din siya ng babae hanggang sa itong taong ito na tapat sa trabaho ay natutong mag-corrupt. Natutong mangulimbat sa kanyang trabaho. Natutong maging corrupt, no, mga kapatid ko. Pero wala nakakaalam sa kanilang office na gumagawa na siya ng mga under the table sa kanyang kumpanya, mga kapatid ko. Now, sa kanyang pagkukunwari, walang nagbago sa mama. Andun pa rin dignified. Amen. Well, yung pa rin, yung kanyang appearance na mukhang santo, mga kapatid, mukhang mabait, asawa, mukhang tapat sa trabaho, andun pa rin. Pero yung pagkatao niya, hindi na the same. May nabago doon sa loob. Amen. Ba't alam natin na walang lihit na hindi nabubunyag? Amen. At unti-unti rin siguro, pati yung kanyang itsura, maapektuhan niya. Amen. Maapektuhan niya mga kapatid kapag gumagawa tayo ng pagkakasala. Meron pong isang dignitary, dignitary na kahanga-hanga sa kanyang trabaho, namatay. At nung kanyang eulogy, huling lamay niya, ando doon na kanyang mga kasama sa government, mga kapatid, nagbigay sa kanya ng parangal o ng praise, no? At talagang puro magaganda sinasabi nung kanyang mga kasama dito sa mamang ito na namatay na isang dignitary. At yung kanyang asawa, ando sa may tabi ng kanyang taon, at tabi yung kanilang anak. No? At habang panay ang papuri ng mga kasama sa trabaho nitong kanyang asawang namatay, sinisiko ni Mrs. yung kanyang anak. Si mo anak, sabi niya sa kanya anak, silipin mo nga, baka hindi yan ang tatay mo. Amen. Mga kapatid ko. So, nagbigay ako ng analogy. Hindi na bago yung itsura nung nangangalon niya, pero yung loob niya nagbago. Ganon din po yung mga kapatid ko. No? Ang mahalaga, hindi yung nakikita ng mata, hindi yung ating po natitikman. Ang mahalaga, ano sinabi ni Jesus? Kasi sinasabi ko, ang sabi. Ang sabi ng Panginoon, this is my body, mga kapatid ko. Now, sinabi ng Panginoon sa John chapter 6, mga kapatid, whoever eats my flesh, yun. Sino mang kumain ng aking laman ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At bubuhayin ko sa huling araw, mga kapatid. Now again, yung sinabi ni Jesus kanina, this is my body. We must interpret literally. Amen? Hindi figurative. Ito rin, whoever eats my flesh. Ganon din, hindi ito figurative. Ito talaga dapat unawain natin ang literal sense. Sapagkat kung figurative, mga kapatid, yung ibig sabihin ng whoever eats my flesh, sa Hebrew, kung yan ay figurative, ang ibig sabihin, to hate, kapuutan at kamuhian ninyo ako. Amen? Mga kapatid ko. Kaya hindi yan ang ibig sabihin ni Jesus. Yan, labag sa utos ng Panginoon, ang galit at puot. Hindi tayo tinuturo ang mamuhi at mapuot sa Kanya. Mga kapatid, actually, ang kanyang turo, love the Lord your God above all else. Kaya yung sinabi na, whoever eats my flesh, literal. Na talagang, ang tinutukoy niya, kainin niyo ako.
Consume me. Mga kapatid, consume me. Kainin niyo ako. Why? Sapagkat yung kanyang laman, yung kanyang flesh, sabi sa Bible, yan ang tunay na pagkain. Nakalagay sa John chapter 6, verse 21. Ako ang tunay na pagkain na mula sa langit, mga kapatid. Ako ang pagkain na bibigay buhay. Buhay na walang hanggan. Ang makakita at manalig sa anak ay may buhay na walang hanggan at muling bubuhay sa huling araw. Sa makikita, John chapter 6, verse 35. Nakikinig po ba kayo? Okay. Tingnan po natin ang interaction ng mga tao. Nung sinasabi ni Jesus at nag-i-introduce siya tungkol sa kanyang sarili na siya yung tunay na pagkain at ang sino mang kumain ng kanyang katawan ay mabubuhay ng walang hanggan, nung ini-introduce na ito, mga kapatid, verse 41, John chapter 6, verse 41, nagbulong-bulungan sila. Amen? Nang dahil sa sinabi ng Panginoon. Hindi makapaniwala. Nagbulong-bulungan. Huwag kang manalig sa bulong-bulungan. Yan, nagbulong-bulungan. Pero, hindi binago ni Jesus ang kanyang tono o ang kanyang topic. Hindi niya sinabing, kayo naman, figurative lang yun. Hindi. Sinabi niya, verse 49, ng John chapter 6, verse 49, ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Una, nagbubulungan na. Alam niya na hindi matanggap ng mga tao yung sinasabi niya, pero talagang disipido siya. Verse 49, ako o 48, ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Verse 49, ang kumain ng mana ang inyong mga ninuno sa ilang, ngunit namatay. Mga kapatid ko, nung sila po nasa disyerto, walang makain, umulan ng mana galing sa langit. Yun ang kanilang kinain. Kumain ng mana ang inyong ninuno sa ilang, ngunit namatay. Talatang 50. Ngunit sino mang kumain ng pagkain bumaba mula sa langit ay di mamamatay. Referring to himself, mga kapatid ko. Tapos verse 51, ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ito. Ito ang aking laman. Unti-unti. Yung kanyang exposition, ito ang aking laman. O verse 52. Kanina nagbulong-bulong, ang ngayon ay nagtalo-talo dahil dito. Amen? Nagtalo-talo. Mga kapatid ko. Nagbago ba si Kristo ng tono? Hindi. Una sabi ng mga tao, papaano maibibigay sa atin ang taong ito ang kanyang laman upang kainin natin? So, ang iniisip nila, cannibalism ang tinuturo ni Kristo. Cannibalism. At yan nga po ang kumalat doon, mga kapatid. Nung si Kristo ay wala na, nasa langit na, at ang mga alagad ay napadpad na po kung saan dahil time of persecution na sa Israel. Kaya sila po'y nagkanya-kanya at napunta yung iba't napadpad sa Europe, dun sa Rome. At isa sa mga accusations sa mga Christians noon, nagsasagawa sila o nagpa-practice ng cannibalism. Sapagkat tumakalat na, ito rin mga Kristiyano kapag nag-gather ng secretly, ay kumakain ng laman ni Kristo. Yun. Isa sa kanilang mga accusation. Kaya lalo tumindi ang persecution sa mga Christian. Sapagkat para silang mga witch, nagpa-practice ng witchcraft o mga sorcery. Mga kapatid ko, o ng mga magic, sapagkat kumakain ng laman ng tao, mga kapatid ko. Amen? Sabi ni Jesus, hindi pa rin siya nagbago ng tono. Talatang 53. Open your minds, mga kapatid ko, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Sabi ng Panginoon. Talatang 54. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Talagang di nagpapago ng kanyang tono at direksyon yung kanyang sinasabi. Talatang 55. Ang aking laman ay ang tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Talatang 56. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Talatang 57. Sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Talatang 60. Sabi dito, narinig ng kanyang mga alagad ang mga sinasabing ito ni Kristo at ang sabi nila, mabigat ito. Sinong makakatanggap nito? At mula noon, mga kapatid, sabi nito muna, mabigat ito. Sinong makakatanggap nito? Hindi nila matanggap.
yung ini-introduce at yung tinuturo ng Panginoon. Bumanat na naman ang Panginoon sa Kristo. Talatang 63, sabi ng Panginoon, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Ang salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay, mga kapatid. Amen? O palakpakan natin ang Panginoon. Now, at pagkatapos yan, mga kapatid ko, ito na yung panghuli, no? Tumalikod sila at hindi na sumama kay Kristo mula noon. Talatang 66. So maraming umalis. Hindi naniwala, hindi matanggap ang turo ni Kristo tungkol sa Eucharistia. Noon pa man, marami na hindi makatanggap at hindi makaintindi sa turo ni Kristo tungkol dito sa Eucharistia. Kaya tinanong ni Kristo yung mga alagad kayo. Sa kayo pupunta. Subagat mga alagad, nasa inyo po ang salitang nagbibigay buhay. Amen? Kaya sinabi ng ating Panginoon, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Ang salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Salita ni Kristo. Amen? Kaya niyo ang prayer ng consecration. Ha? You are holy indeed, O Lord, the fount of all holiness. Make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit. Ayun na. Invoking the Holy Spirit. At yung salitang sinabi ng ating Panginoon, upang ang tinapay at alak ay maging katawan at dugo ng ating Panginoong Yesu Kristo, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid ko, grabe ang turo ni Kristo tungkol dito, sapagkat grabe po ang requirements para tumanggap ka. Ha? Itong requirements. 1 Corinthians chapter 11, 27-31. Ito requirements. Kaya, hindi talagang tinapay. Dahil kung yun ay tinapay lang, at alak, mga kapatid, na hindi talaga nagbago yung substance, hindi ganito katindi ang requirement. Tanyo, pakinggan nyo, ha? Para makatanggap tayo. Sino mang kumain ng tinapay at uminom sa saro ng Panginoon na hindi nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasapin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinahahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo at may mga ilang namatay na. So, mga kapatid, pwede palang maging cause ng karamdaman at panghihina ang hindi marapat na pagtanggap sa katawan ng Panginoong Jesucristo. Kaya sabi dito, napakahalaga na sinisiyasat natin ang ating sarili bago tayo tumanggap sa katawan ng ating Panginoon. Kung tawagin po natin ay examination of conscience. Na kung tayo po'y merong mortal sin, mga kapatid, huwag natin ignorant. Let's be humble na mag-confess sa ating pong mga pagkakasala. Kung talagang binibigyan ko ng halaga ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, ewan ko lang kung nabago na, kung tinatanggap na simbahan na yung hindi makasal, hindi binibigyan ng komunyon. Yung iba nagdaramdam sapagkat ang sabi nila, bakit ganun, Brother Rapid? Gustong-gusto namin mag-asawa na tumanggap sa katawan ng Panginoon na parang kulang ang aming pagsimba kapag hindi kami nakakatanggap sa katawan ng Panginoon. Bakit ayaw kaming bigyan? Hindi nga kayo kasal. Amen. Bakit ganun, Brad? Gusto namin, ito nga eh. Kung totoo ang inyong sinasabi, na talagang mahalaga sa inyong katawan ng Panginoon, ano ba naman yung ayusin nyo ang inyong kasal? Doon makikita kung talagang pinapahalagahan natin yung katawang iyon. Kung talagang kumbinsido tayo na yung ating tinatanggap katawan ni Kristo at saka sinabi ng Panginoon, siya sa atin ninyo mula yung sarili. Sapagkat pag tinanggap natin na hindi nararapat ang katawan ng Panginoon, ang sabi dyan, nagdudulo tayo ng parusa. Ha? Sabi dito mga kapatid ko, kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. At ito dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. Mga kapatid. So, kung ang hindi marapat na pagtanggap sa katawan ni Kristo ay maaari maging sanhi ng ating karamdaman at panghihina at maging kamatayan, it follows, mga kapatid, yung tamang pagtanggap sa katawan ng Kristo, yung tamang paghahanda sa katawan ni Kristo, yung pagtanggap, na kung may sakit ka, pwede kang gumaling. Kung ikay nanghihina, pwede kang lumakas. Kaya nga, isa sa mga sakramento, yung extreme unction. Na yung mga may sakit, habang malakas pag nakakausap, at maliwanag pang-isip, tawagin na yung pare. Hindi ko kailan naghihingalo na hindi na makausap. Dahil ang purpose nun, mga kapatid ko, para sa healing ng may sakit.
Kaya yung pong pari dapat tinatawag, kapag ka yung pong may sakit, ay pwede pa magkumpisal at magsalita. At pwede pa siyang maliwanag pa ang isip niya upang yung kanyang mga kasalanan, kanyang mahingi ng tawad, at pagkatapos matanggap niya si Kristo sa anyo na tinapay. Kaso iba yung ating practice. Tatawagin yung pare kapag ka naghihingalo na. Kaya pag dumarating na yung pare, ay, malapit na matigo. Amen? Dapat hanggat malakas pa. Ng isang mama, mga kapatid ko, naghihingalo siya. Masakit. Kaya matanda na rin siya, mga 85, mga kapatid ko. Tinawag yung pare sa kabilang lugar. Hindi mo na makausap. Hindi na makausap ng pare yung may sakit. Dahil sa katandaan na, tsaka siguro malubha na yung karamdaman. Hindi niya makausap. Hindi sila magkaintindihan. Gumamit na lang ng simbolo yung pare. Ha? Tang. Yung cross na malaki. Tang. Nakikita niyo po ba ito? Naaninag ko. Kilala po ba niyo siya? Tinutulungan ng pare. Tatang, kilala po ba niyo siya? Sabi ng pare, Tang, siya po ang ating tagapagtanggol. Siya po ang ating tagapagligtas. Siya po ang ating tagapagtanggol sa lahat ng naaapi. Sino siya, Tang, kung kilala niyo? Sabi talaga, siya si Matar. Ang tingin sa cross, espada ni si Matar. So, tinatawag si nanay. Nanay siya. Inabot niyo ba yun, si Matar? Sa radyo? Na ang gumanap sa pelikula, si Bonin, J.C. Bonin. Si Matar, ang tagapagtanggol ng mga naakapi. Si Matar. So kapag ka malakas pa, nakakausap, tinatawag para makapag-confess at para makatanggap sa katawan ng Panginoon. Kaya sabi dito, ng Paul, ang hindi nararapat na pagtanggap ay maaari maging sanhi ng karamdaman. Amen? Maaari maging sanhi ng karamdaman. Ngayon, mga kapatid ko, halimbawa lang po, mga kapatid, na talagang eager ka, na talagang mag-umpisa. Basta wala kang mortal sin, mga kapatid ko. Pwede ka pa rin magtanggap kay Kristo. Basta as soon as possible, sa mga susunod na araw, you find time na makipagkita sa isang pare para tumanggap sa katawan ng ating Panginoon, Yesu Kristo. Kaya, with this, mga kapatid ko, hindi figurative yung sinasabi ng Panginoon na kainin niyo yung aking katawan. Kundi literal. Talagang sabi niya, dapat yung tanggapin ako at kainin, pero dapat yung nararapat na maghanda kayo, saligsigin ang iyong sarili, you examine your conscience, kung meron tayong pagkakasala, humingi tayo ng tawad. Isa nahihiya tayo, di ba? Naku, paano to? Komunyon na. Pag hindi ako nag-isip ng komunyon, baka isipin ng aking mga kakilala, nagkasala ako, may kasalanan ako malaki, tatagad na ako. Pag ito'y magdudulot ng panghihina ng karamdaman sa ating mga kapatid ko. Now, gagamit ako ng board, mga kapatid, para ipakita sa inyo ang isang mahalagang bagay. Okay, yan. Dito lang. Palapakan natin ang Panginoon. Mga kapatid sa Panginoon sa Kristo, in the Garden of Eden, naroon ang dalawang puno, the tree of life and the tree of knowledge of good and evil. Dalawang puno, no? Itong tree of life may bunga, tree of knowledge of good and evil may bunga. At ang sabi ng Panginoon, itong bunga ng tree of life, okay kainin, makakabuti sa inyo, maranasan nyo ang long life or immortality. Hindi kayo mamamatay. You will experience long life, immortality. Mabuti ito sa inyo. So meron silang choice. Amen? Kainin ito, okay, allowed kainin. But, not the fruit of the tree of knowledge of good and evil. Ito bawal na kanin. Pag kinain nyo ang bunga nitong punong pinagbabawal, kayo'y mamamatay. Amen, mga kapatid ko? So, alam nila, ang masama at mabuti, ito masama. Ito mabuti. At dahil ito'y mabuti, pag ginawa nila, makabubuti sa kanila. Ito, pag ginawa nila yung masama, makakasama sa kanila. Kaya ang tao talaga gumagawa. Ha?
Mga kapatid ko, ang gumagawa, kaya kung ang buhay natin ay windang-windang, check. Malamang may mali tayong ginagawa. Amen? Life is what we make it, mga kapatid ko. Ngayon, alam natin na nangyari na natukso si Eva at Adan na kanin ang bunga ng punong pinagbabawal. At simula ng mga kapatid ko, sila'y nakaranas ng sinasabi ng Panginoon, death. But not physical death agad, kundi spiritual death. Kamatayang spiritual, mga kapatid ko. Kaya ang taong spiritually dead, gusto niyang bumait, hindi niya magawa. Alam niya ang tama, pero hindi niya magawa sapagkat siya'y patay, spiritually speaking. Amen, mga kapatid ko? Ngayon, narito sa Garden of Eden ang puno. Ganon din dito. Sa bundok ng Kalbaryo, naroon, mga kapatid, ang bahagi ng punong kahoy na ginawang krus. Ha? Bahagi ng punong kahoy na ginawang krusipiro. Kung dito sa Garden of Eden, naroon at nakabitin ang pagkain pinagbabawal, dito naman ay nakabitin ang tunay na pagkain na walang iba kundi ang ating Panginoong Yesu Kristo. Amen? Mga kapatid? Pagkain ng bungang pinagbabawal ang naging dahilan ng kamatayan ni Eva at Adan. Kung kaya't nawala ang buhay na walang hanggan. Pagkain ang dahilan. Kung kaya naman, mga kapatid ko, si Kristo ay nagsabi, ang sino mang kumain ng aking katawan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung ang pagkain na naging dahilan upang mawala ang buhay na walang hanggan, pagkain din na magiging dahilan upang ang tao ay makaranas ng buhay na walang hanggan. Yan, mga kapatid. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Maliwanag po ba? So pagkain ng bunga pinagbabawal naging cause. Bakit ang tao nagdurusa, naghihirap? Pero thank God, naggawa ang Panginoon na solusyon. Pagkain din ang magpapanumbalik ng buhay na walang hanggan at pagkain ng kanyang laman ang magiging daan upang tayo po'y makapabuhay ng maligaya at matagumpay pagtanggap sa katawan ng ating Panginoong Yesu Kristo. Amen. Meron pong isang true story na ginawang pelikula. Nung ito'y naging pelikula, pinamagatan nilang Alive. Ito po'y istorya ng mga football player, mga kapatid, na yung kanilang sinasakyan, isang team, ay nag-crash mga 1972. Nag-crash sa isang napakalayong lugar, remote area, na walang mga bahay-bahay doon. At yun ay nangyari winter, tag-yelo, mga kapatid ko. At nung nasira yung aeroplano, sumabog, mga kapatid, marami agad ang namatay sa kanila. Anong ginawa nila? Ibinaon sa yelo, mga kapatid. At unti-unti, tumagal na tumagal, walang rescue, naubos ang pagkain, alak, lahat, chocolate, lahat ng pagkain naubos, at wala na silang makain. Ang kanilang ginagawa, sabi sa kwento, yun pong balat ng upuan ng sa aeroplano, yung mga leather, yun ang kanilang pinupunit at ninangat dahil yung leather ay balat ng hayop para maging laman siya nila, mga kapatid ko. Pero hindi po pwedeng gano'n, di ba, mga kapatid ko? Hanggang sila po'y unti-unti lang pumapayat, at nanghihina na silang lahat, mga kapatid ko. Wala pa ring rescue. Ngayon, nung sila po'y wala nang makain at wala nang mainom, mga kapatid, sila po ay nagpasyang lahat. Yung mga buhay, kainin natin yung mga kasama natin. Ando sa freezer. Okay. At wala silang magawa. Nagpasag sila ng bote at dito sila kumukuha sa tenderloin. Malambo. Sashimi. Kadiri. Kaya kung hindi ginawa ni Kristo yung transubstantiation at talagang laman niya, bakit sinabi, body of Christ, yaks. Pero salamat may transubstantiation. Sapagkat tinatanggap natin si Kristong tunay na tunay, saan nyo lang tinapay at hindi sa karne. Amen? Mga kapatid ko. So, yes, nandidiri sila pero wala silang magawa, mga kapatid ko. Ngayon, meron silang isang kasamang lalaki na player din, na talagang yung kanya pong sugat, napaka-delikado.
Marami na siyang dugong nawawala sa kanyang katawan at nararamdaman niya na nanghihina na siya. Kinausap niya ang kanyang mga kasama kasi nakakahawa na rin siya. No? Mga kapatid, sa mga kasama niya. Dahil kung kinakain ng kanyang mga kasama, frozen, hindi na fresh. Oo. Kaya sabi niya, kinausap niya, mahal ko kayo, sabi niya gano'n. Kaya iniahabilin ko sa inyo ang aking sarili. Sa sandaling malagutan ako ng hininga, I allow you all to eat my flesh. Namatay siya, mga kapatid. Binangon nila at doon sila kumakain. And then after, hindi ko lang matentyak kung gano'ng katagal, no? Na-rescue sila mga kapatid ko, no? At nakasurvive sila dahil meron silang kasama na nagpakain ng kanyang laman sa kanila. Amen? Kung yan ay nagawa ng mga ganitong klaseng tao, imposible ba yung sinasabi ng Panginoon? Mga kapatid ko, na sa pamagitan ng ating pagtanggap sa kanyang katawan, ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan? Amen? Sa mga sakramento, ito yung permanent, yung binyag once and for all. Pag bininyagan ka, hindi ka na pwede pa pabinyag. Amen? Pero itong Eucharist, tsaka confession, tsaka yung kasal, maliban ang annulled. Ha? Pero itong dalawang ito, Eucharist, at saka po yan po tinatag na confession, yan po yan ay palagian. Palagian. Siya paulit-ulit po tatanggapin, mga kapatid ko. Amen? Sapagkat ito yung ating nourishment. Dito po tayo nino-nourish, dito po tayo lumalakas, mga kapatid, sa pagtanggap ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, be convinced. Huwag kang magtiwala sa nakikita mo. Amen? Ang pagtiwalaan natin panghawakan yung sinabi niya, mga kapatid ko, na ito ang aking katawan na magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. Now, ang tao talagang tumatanggap kay Kristo, sabi natin sa Eucharist, tayo po dapat ay makawakan ni Kristo. Yung ating kinakain, dapat maging tayo po yun. Amen? At yung tao po na tumatanggap sa ating Panginoon, since the meaning of Eucharist is thanksgiving, dapat yung tao tumatanggap kay Kristo nagiging thankful and grateful. May nabasa ko, ganito sinasabi, anyone who thinks thanks. Anyone who thinks thanks. Ilan sa atin ang bumigising ng umaga diretso sa trabaho na hindi nagdarasal? Ilan sa atin ang kumakain, sumasabak sa kain na hindi nagpipray? Kung tayo po'y kulang sa pasasalamat, mga kapatid, tayo yung taong hindi nag-iisip. Yung taong marunong mag-isip at magandang iniisip, ito'y nauuwi lagi sa pagpapasalamat. Isipin mo na lang ang mga meron ka. Amen? Ang dami, pag inisip natin yan, ang daming dapat ipagpasalamat, mga kapatid ko. Kaya yung taong kinukulang sa pagpapasalamat, yan ang taong hindi nag-iisip. Kahit pa nga dumarating sa buhay natin ay mga masaklap na mga pangyayari. Nawalan ka ng trabaho, natanggal ka, nagkasakit ang iyong mahal sa buhay. Masaklap yan, unpleasant happenings. Pero alam niyo ba mga kapatid, na pagbubuksan natin yung ating spiritual eyes, meron kang pwedeng ipagpasalamat. Sapagkat walang nangyayari sa buhay natin, good or bad, na walang kalakip na grasya. Amen. At para ma-appreciate natin yung grasya, kinakailangan tanggap mo muna. Ito nangyari, masaklap, tanggapin mo. At harapin sa tulong ng Panginoon. Hanggat di mo matanggap yan, hanggat lumalabang ka, di mo matanggap, nagpupuwis ang damdamin mo at sinasabi mo, naglilingkod naman ako sa iyo, Panginoon. Hindi mo matatanggap yung grasya. Hindi mo mauunawaan yun. Lalo tayo maghihirap. Si Kristo dumanas din ng ganyan. Akala pa natin, si Kristo nung gagawin niya yung ganyang misyon to save us ay nasa mood siya na magpakamatay at magpakahirap. Hindi. Bilang tao, nang sabi ng ating Panginoon, Ama, let this cup pass away from me. I am not prepared. Lumalaban yung kalooban niya. May dalawang kalooban, may dalawang wills na naghahari kay Lord. Yung kanyang kalooban bilang tao, ayoko munang mag-suffer. I am not prepared. Kaya lang, nag-iisip. At nung mapag-isip-isip, sabay bawi, but not my will, but your will be done. Masaklap yun. Papatayin ka, magkakaluray-luray ang iyong katawan. Ayaw niya.
Unpleasant yun, mga kapatid ko. Pero dahil nag-iisip, kahit masakit, kahit masaklap, nakita niya, may biyaya ang Diyos doon. Amen. So mga kapatid, anyone who thinks, thanks. Ang dami-daming dapat ipagpasalamat. Kaya ang Panginoon, doon sa desert, sabi niya doon, no? Yung natapos siya mangaral, walang makain ng mga tao, sabi ng Panginoon, okay, meron ba kayo dyan dala? May bata, may 5 tinapay, 2 isda, dinala kay Kristo, ano ginawa ng Panginoon? Ginawakan yung tinapay at nagpasalamat. Amen? At hindi na ginawa niya dito sa Last Supper. He took the bread, blessed the bread, broke the bread, and gave it to them. 4, mga kapatid, na aksyon, mga kapatid. Ito yung sinasabi kong Eucharistic life, mga kapatid ko, na dapat nangyayari sa atin. Una, God took me. God took you. Dinampot tayo ng Diyos. Saan ka dinampot ng Panginoon? Nung may karamdaman ka, nung ang iyong married life, magulo, saan ka dinampot ng Panginoon? Anong buhay meron ka nung damputin ka ng Panginoon? Dapat maliwanag sa atin yan. Amen. And then, nung tayo damputin ng Panginoon, God blessed us. Pinagpala tayo ng Diyos. Walang sino man sa atin dito yung inutil, na walang galing, walang husay, at walang gift na tinanggap sa Panginoon. Lahat tayo may ibubuga. Lahat tayo may galing, may husay, may regalong binigay sa atin ng Panginoon. Pinagpala tayo ng Diyos. Amen. Kaya huwag natin minamaliit ang ating sarili. Meron tayong may kukontribute, meron tayong may ibibigay. Amen. Meron tayong may ibabahagi. Sapagkat lahat ng tao, pinagpala ng Diyos. Sinasabi ko nga we are born winners. Amen. At ito matindi. He took the bread, blessed the bread, He broke. Yan ang matindi. Are you ready to be broken? Kasi hindi ka magiging gift sa iba. Hindi tayo pwedeng ibigay ng Diyos sa iba, maging gift sa iba hanggang hindi tayo nabibreak. Saan? Sa pride, sa katarayan. Dapat tayo mabroken o mabreak tayo sa lahat ng ugaling hindi tama, mga kapatid ko. Kinakailangan nating madurog sa ating mga hindi magandang mga pag-uugali at dapat maging klaro din yun. Ano ang iyong mga ugaling pangit dapat alam natin. And then once na ito yung ating ma-determine at malaman, are you willing to be broken? Isusuko mo kay Lord. Now, ang paghubog sa atin ng Diyos, walang paghubog sa atin ng Panginoon na painless. Talaga ang paghubog ng Diyos, kapag nais natin madurog tayo ng Panginoon, talagang masasaktan ka. Amen? Masasaktan ka. Pag tinatanggal ni Lord yung ating kayabangan, masasaktan ka dahil, mga kapatid, tingnan ka makikitang mayabang, nagagalit ka. Amen? Ayaw mong masasapawan. Pero ngayon masasaktan ka, mga kapatid. Andiyan mapahiya ka, ipapahiya ka, at marami pang iba, mga kapatid ko. Amen? Pag tayo po'y na-broken, na-break tayo ng Panginoon, halimbawa sa ating mga temper, may mga tao kasi walang control pag naggalit, no? Walang pakialam sa tao, no? Ngayon, dudurugin ka ng Panginoon. Pag nadurog ka na ng Diyos, yan, pwede ka nang maging gift sa iyong kapwa-tao. Amen. Maging regalo at kaloob sa ating kapwa-tao. Pero kayong katanungan? Katanungan, mga kapatid? Tahimik na ito mga ito. Buti walang nagpupulong-pulong. Laking katanungan? Naunawaan niyo ba ho? Amen. Lagi ha? Kain na tayo? So wala katanungan, mga kapatid? Kung wala katanungan, tayo po tumayo na. Nawa naman po meron kayong mga natutunan sa mga panahon pinagsama natin, mga kapatid. Amen? So sa mga sandali po ito, mga kapatid ko. Ilagay natin ang ating dalawang kamay sa ating pong dibdib. Panginoon, may your Spirit, Lord God, guide us as we approach you, Lord, with all humility and with a repentant heart, O God. Sa mga sandaling ito, Panginoon, we allow your Spirit to guide us, Lord, and to lead us sa paglapit sa iyo, Panginoon. Hallelujah.
Praise the Lord. Tapos atin yung mga, okay, lagay sa dibdib na ang inyong mga kamay. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. 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 Kayong lahat. Hallelujah. 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 I love you, Jesus. 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 Jesus is Lord. Jesus is Lord. Oh, Jesus is Lord. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Dahan-dahan itaas ang dalawang kamay sa Panginoon. Hallelujah. 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 Sing hallelujah. Hallelujah. I thank you, Jesus. I thank you, Jesus. Give thanks to Him. I thank you, Jesus. Mag-isip ka at marami kang may pagpapasalamat. I thank you, Jesus. I thank you, Jesus. Oh, once again, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Yes, Lord, I love you, Jesus. 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 Oh, tayo pong lahat, let's sing hallelujah. Hallelujah. Sing once again. Hallelujah. For the last time, hallelujah. 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 Remember, kapatid, dinampot ka ng Panginoon. Dinampot ka ng Diyos. Huwag mong kakalimutan kung saan kaya dinampot. Pinagpala ka niya. Maraming ginawa ang Diyos sa iyo. Kaya lang minsan, hindi tayo nag-iisip. Kaya kinukulang tayo sa pasasalamat. At minsan, mas marami yung reklamo compared sa Thanksgiving. Pero kung mag-iisip tayo, ang
Ang dami natin pwedeng ipagpasalamat. Ang dami-dami. We fret the little things that we missed, forgetting the many things that we have. Ang dami-daming biyayang nasa iyo. And then, kapatid, for us to be a precious gift to others, kinakailangan tayong maduro. Ano ang dapat durugin ng Diyos sa iyo? Anong ugali meron ka na hindi tama? Surrender natin kay Lord. Mag-volunteer tayo na magpadurog tayo sa Panginoon hanggang magkabangas-bangas ang ating espiritu. Hindi ba ang Panginoon nagkabangas-bangas? He was broken and bruised. Hindi makilala ang kanyang mukha. Yung parusa na dapat tayo tumanggap, inako ng Panginoon. Inako niyang lahat. Sabi sa Isaiah, sa kanyang anak, ipinataw ang parusang tayo dapat ang tumanggap. Nagkaruray-ruray ang kanyang katawan. Ang kanyang mukha puno ng pasa, hindi makilala. Kapatid sa Panginoong Jesucristo, be willing to be broken. Pero ano yung ugali natin na dapat durugin ng Panginoon? Saan ka sobra-sobra at saan ka kulang? Dapat maliwanag niya sa atin. And if we are not willing to be broken by God, remember, masakit po yan. It is humiliating experience, painful experience. And sometimes, pwede masasabi mo, Panginoon, parang hindi ko na kaya. Unbearable. And sometimes, pwede mong sabihin at maisip, Panginoon, parang unfair naman yata ito. Pero yan yung proseso ng Panginoon. Dinudurog tayo ng Diyos. Dinudurog, tinatanggal yung ating mga pag-uugaling hindi tama. And then, kapag natanggal na yung ating mga kagaspangan, then, tayo pwede na maging gift. Precious gift sa ating kapwa-tao, sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan, sa church natin ito, mga kapatid ko. Amen. Hallelujah. Panginoon ng makapangyarihan, hawak namin ang kamay ng aming kapatid. Lord, maging pagpapala nawa kami sa mga kapatid namin katabi namin ngayon. Gamitin mo ang aming mga palad, Panginoon, as a channel of blessing na aming pong idadantay sa balikat ng aming kapatid sa aming gawing kaliwa. Pisil-pisilin mo yung balikat ng kapatid mo sa iyong gawing kaliwa. Let's now pray sa ating kapatid sa gawin nating kaliwa. Hindi natin alam ang kanyang personal na kahilingan. Basta ang mahalaga, ipag-pray natin siya. Bahala ang Espiritu ng Panginoon. Lord, tinataas ko sa iyo ang aking kapatid sa aking gawing kaliwa. Pagpalain mo ang buhay nito, Panginoon. At ang kanyang mga mahal sa buhay. Nawa lahat ng kanyang kahilingan isinulat at hindi na isulat, makapakinggan mo sa araw na ito, Panginoon. I-bless mo ang kapatid kong ito. Amen. At yung ating kapatid sa ating gawing kanan naman, ang atin pong ipag-pray ngayon, mga kapatid ko. Isil-pisilin mo yung balikat ng iyong kapatid sa iyong gawing kanan. And pray for them. Lord, tinataas namin sa iyo aming kapatid sa aming gawing kanan. Pagpalain mo siya, ang kanyang mga kahilingan, ang kanyang mga mahal sa buhay. I-bless mo ang buhay ng kapatid namin ito, Panginoon. Ngayon naman, kapatid, ilagay natin ating dalawang kamay sa ating ulo. Humiling ka sa Panginoon. Humiling ka sa Panginoon sa mga sandaling ito. Say your prayer in silence. Panginoon, bigyan mo ang aming mga samot kahilingan. At pagpalain mo dakilang Diyos ang gabing ito ng aming pagtulog at paglapit sa iyo. Nawa dakilang Diyos na makapangyarihan maganap sa amin ang iyong banal na kalooban. Nawa mula ngayon, Panginoon, matulad kami sa iyo dakilang Diyos kahit pa konti-konti. Sa bawat sandali na kami tumatanggap sa iyong katawan, unti-unti kami mahawakan ng iyong kabanalan.
At Lord, mula sa araw na ito, dakilang Diyos, nandito kami upang patuloy na magpahubog sa iyo, Panginoon. Upang patuloy, O Diyos, na magpakinis sa iyo, dakilang Diyos. Maganap nawa sa buhay namin ang iyong nais at ganoon din sa aming mga mahal sa buhay. At ang lahat na ito ay aming dalangin sa ngalan po ni Jesus na aming pong Panginoon. At ngayon, mga kapatid sa Panginoon sa Kristo, taas natin ang dalawang kamay. Panginoon, itinatagubilin ko sa iyo ang mga kapatid ko umaattend every Monday. Nawa, Lord, kahit ang kanilang makakasama, yung aming mga kapwa na taga rito, nawa huwag silang papalya. Ipagkaloob mo sa kanila yung uhaw, Panginoon, na maka-attend sa iyong gawain at uhaw na makinig sa iyong salita. At Lord, naniniwala ko na ang kanilang pinupuntahan dito yung ikaw. At ang mahalaga dito, hindi kaming nagsasalita. Ang mahalaga yung iyong banal na presensya. At kahit, Panginoon, walang preacher from Amorsolo, gagamitin mo ang mga kapatid namin dito sa Kuwait upang maging daluyan ang iyong pagpapala para sa iba. Gagawin mo silang gift to others, Panginoon. Pagpapalain mo dakilang Diyos ang gawain every Monday and every Friday, Panginoon. So, i-bless mo po, Lord, ang lahat ng aming mga preachers. Pagpalain mo silang lahat at gamitin mo sila, Panginoon, boldly and mightily, at ganoon din ang aming pong mga choir, Panginoon. Lord, sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala ko ang gawain ito at ang lahat ng iyong mga manggagawa at ang lahat ng aming mga attendees. In Jesus' name we pray. Amen and amen. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Let's get that. Ay, baraman. Baraman. Ano mo na announcement sa kami? Announcement. Good evening po sa inyo lahat. Salamat, Brother Rafi, sa mensahe. Patuloy po kami nag-iimbita sa inyo sa darating pong Friday o yung even Mondays, no? This coming Friday po, that will be the last talk ni Brother Rafi po dito sa Bansang Kuwait. At continuation po ito ng kanyang topic na Taming of the Tongue. So, iniimbitahan po namin kayong lahat. At sana hindi lang kayo, yung mga kakilala, kakaibigan nyo, imbitahan nyo rin po. This coming Friday po. At next month po, mag-uumpisa na po yung ating Basic Christian Maturity. Bali, ito po yung follow-up para sa ating Catholic Life in the Spirit Seminar. So, iniimbitahan din po namin kayong lahat. So, magkita-kita po ulit tayo next Monday and this coming Friday. So, God bless us all. At tayo po ay maghawak-hawak ng kamay at sama-sama natin pasalamatan ang ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Let the poor say,
harap tayo ito lang ating kanang kamay sa biyaya. Anyone who thinks, thanks. Amen. So isipin natin, bagtakin nyo, meron kayong kakainin, no? Dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon Diyos yan. No? Puto, at meron pang dinuguan dyan. Praise the Lord. Panginoon, pagpalain mo ang mga biyayang aming pagsasalusuluhan at pagpalain mo ang aming kapatid na ngayon lamang dumalo, yung aming kapatid na pinag-pray namin kanina, si Mary Jane. You know, Panginoon, kung ano ang kanyang problemang hinaharap ngayon, ang kanyang pinagdadaanan. Give her, Lord God, necessary grace para mapagtagumpayan niya ang lahat, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa kanya. Lord, pagpalain mo ang aming pagsasalusuluhan sa ngalan po ni Jesus. Amen. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen.